Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kamusta? No, ang ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At kung bago kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated bawat upload natin at live stream dito po sa ating YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin ang mapanirang DP ng Pilipinas. Okay? Hindi ko may pagkaila, may mga naniniwala pa rin ng mga auto-uto kay Sara. Pero ito lang ang tanong, kailan at hanggang kailan? Kailan at hanggang kailan kayo magpapauto at magpapamanipulate kay Sara Duterte? Believe na kayo sa kanya? Ako hindi ako believe sa kanya. Kasi bright pa yung estudyante ko sa kanya eh. No, ngayon. Alam mo nakakatuwa kasi imbis na mainis tayo sa mga Duterte Dehad supporters, parang ang pakiramdam ko, nabubuhay na lang sila sa katangahan at kabubuhan. Kasi alam mo ha, si Sara Duterte, sinusuka na yan sa ibang lugar. Hindi na nga yan siya pinapasampa sa entablado. Kulang na lang hagisan ng kamatis at saka ng tae. Pero ito lang yung ito lang yung masasabi ko. Observe Sara Duterte kapag nagsampa siya sa entablado. Mag-endorse siya sa mga kandidato na gusto niyang i-endorse. Marami na tayong example niyan, nagkalat na. Inatake na ngayon. Ang target nila ngayon si General Torre na naman. Kasi tapos na siya kay Abante, tapos na siya kay Chua. Ngayon, si General Torre na naman. Ganun ang attitude ni Sara Duterte sa taas ng entablado. Sa harapan ng mga taong bayan na walang ibang hangad kundi ang makinig sa mga plataforma di gobyerno at kung ano yung mga reason bakit butuhin itong kandidato na ito o bakit hindi butuhin. Ang style ni Sara Duterte, character assassination. Ang style ni Sara Duterte, paninira. Ang style ni Sara Duterte, sasampa siya ng entablado, tapos magsasalita siya doon tungkol sa mga hinanakit niya, sa mga itinuturing niyang kalaban, na ang mga taong bayan walang kaalam-alam. Papasukan niya ng mga mentality na walang kakwenta-kwenta. Katulad niyan, imbis na i-endorse niya si Isko, imbes na i-endorse na yung mga local candidates, wala. Hindi na nga ma-mention na ang kandidato na ini-endorse niya. No? Hindi niya nga ma-mention kung bakit karapat-dapat pang butuhin ang mga kandidato na ini-endorso niya. Basta sasampa lang siya doon pagkatapos mag-iskandalo. Yung para bang style na chismosang kapitbahay, o yung parang yung aura ni Sara Duterte, yung parang chismosang nanay ng kapitbahay na kung saan ay kakatapos lang magkuha ng kuto sa kasama niya, no? Ganun ang style ni Sara Duterte. So yan, bubutuhin nyo ba yan na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Apos ito pa, yung akala mo matapang. Sabi ng iba, uy, lumabas na yung tunay na ugali ni Sara Duterte. Yehey, hindi na plastic si Inday. Yehey, yan na talaga yung totoong Inday namin. Proud na proud kami. Visit. Ganyang klaseng attitude. May decency ba yan? Walang tinatawag na urbanidad yan. Alam niyo ba kung ano yung urbanidad? Kulang na lang. Sabi nga ng karamihan, nakapag-aral man kaya ito si Sara Duterte pero napakabastos. Nakapag-aral man kaya ito si Sara Duterte pero bakit hindi ginagamit yung kakarampot na kaalaman sa tama? Kasi
election time. Normal lang naman na naghahangad ka na manalo yung kandidato mo na ini-endorso. Pero, kung ikaw mismo na nag-endorso, wala kang alam sa platform of government, walang mangyayari. Alam ninyo, sa mga nanonood kay Sara Duterte at sa mga sumusuporta kay Sara, pansinin ninyo, ipinaglalaban ba ni Sara Duterte ngayon ang taong bayan? Wala. Walang pakialam si Sara Duterte sa kalagayan ng taong bayan. Hindi niya tinitingnan kung ano yung realidad ngayon. Basta hanapan niya lang ng butas ng administration, tama na. Tapos magpapaawa, o magpapa-feeling victim. Paulit-ulit ko itong sasabihin kung pwede nga araw-araw eh. Pagkatapos, ganito pa. Idaan ka ni Sara sa kwento-kwentong kotsero. Yung style ba ni Rodrigo Duterte, no? Yung lumang style ng maduming politika, ganon. Yung character assassination. O. Tapos, ang mga kandidato naman lokal na ini-endorso ni Sara, tuwang-tuwa naman. Scoop por Diyos por Santo. Magpapa-under kayo kay Sara Duterte, nakakahiya kayo sa mga angka ninyo. Katulad ni Isko Moreno, tuwang-tuwa ang gago. Naku, ewan ko lang kung kailan sila magpapakatanga at magpapakabobo. Tapos, alam mo, pag uwi ni Sara Duterte, ay naku, pinagtatawanan sila. Alam mo kung bakit? Nagamit na naman sila na wala silang kamalay-malay. Kasi ang hinahanap ng tao ngayon, platform of government. Ang hinahanap ng tao ngayon, pagkakatiwalaan ka, susuportahan ka nila, pero ilatag mo ng maayos kung ano po yung gusto mong mangyari sa inyong local. Or when you are running in a national position, ang hinahanap ng tao, how you are going to contribute to make this country great again. So, what are the things that you are going to do, no, in order that the economy become more progressive and productive? Okay? How you're going to value the skills, the potentials of the Filipino people, your constituents, no? In a meeting the Avance or political gathering, character assassination is not supposed to be the what we call this center of attraction. Don't let Filipino people hate, no, for a particular person na hindi naman talaga sila nakadevelop ng galit kung hindi mo inuudyo kang magalit. No? Lalong-lalo na kay Sara Duterte. When you are for the Filipino people, Sara Duterte, understand that a lot of people joining in a political rally, not only because they are supporting their candidates, but they wanted to learn something that they can, instill to the mind of their young or of their children. Itong butuhin mo kasi ang ganda ng vision nito sa Pilipinas. Ito yung butuhin mo kasi ang ganda nito ng kanyang performance for the poor, for the Filipinos. Hindi na. Manaksak ka ng mga apple sa lalamunan, hanggang makapunta sa baga, hanggang sa mamatay. Tapos you mock a certain individual wherein you don't know the context why he did it. Like for example, katulad ni Benny Abante, mayroon pala siyang reason kung bakit niya ginawa yung nakalabas yung dila. At saka si Albert Einstein, who idolized Albert Einstein. But look at the gestures of Congressman Benny Abante and Albert Einstein. Right? So there is what we call context of everything. Pero kung hindi ka nakakaunawa dahil wala kang utak, hindi mo maiintindihan yung ganyang klaseng context. So what's the rationale behind? What is the philosophy behind that picture? Basta makapang-bash ka lang, basta makapanglait ka lang, okay na. Ngayon, pansinin niyo si Sara Duterte sa sampa sa entablado. Hindi niya binibigyang emphasis kung bakit kailangan bang makabalik itong kandidato na ini-endorso niya. Bagkus, ginawa ni Sara Duterte na playing field. Ginawa ni Sara Duterte na stage of insult and stage of character assassination
ang entablado ng mga local politicians na kanyang sinusuportahan. Ang mga local politicians naman, parang mga alinganga, parang mga nawala sa kanilang mga sarili, tuwang-tuwa kapag manlait, mangbastos, manira si Sara Duterte. Kala ko ba gusto niyong gawing presidente yan? Yan ba yung role model ng kabataang Pilipino kapag si Sara Duterte ang manalo? Yan ba ang mga, siguro si Sara Duterte maging patron niya ng kabastusan at paninira. Manang-mana sa tatay niya. Sa bagay, halos lahat naman sila ganun magsalita. Nahawa na nga lang yung mga kawawa nila na mga trolls. O, trolls ka na nga, bastos ka pa, ikinubra mo na lahat ng kasamaan. Pero, ganun pa man, tayo ay iginagalang ko naman kung ano yung kanilang mga ginagawa, kung ano lang kanilang mga prinsipyo, pero they should also respect my principle against their principle. Pasang pinapaliwanag ko lang dito sa channel ko na every time na magsampa si Sara Duterte sa lokal na entablado, puro kabastusan, kayabangan, panlalait, tapang-tapangan, iskandalo ang kanyang dala. No, hindi alam ni Sara Duterte paano i-explain ang platform of government ng kandidatong sinusuportahan niya to make their locality more progressive, developed, and productive. Hindi napag-aralan ni Sara Duterte kung ano ang real situation sa lugar na kandidato, lokal na kanyang sinusuportahan. That is the reason why, instead of letting people of that locality understand, okay, what are the reason why they endorse that particular candidates, walang alam. Kasi instead na ipaliwanag niya yan, ang kanyang ginawa, she wanted to project that she is a victim of this administration. Pinagkaitan siya ng tiwala, niloko siya, tinraidor siya, sinisira siya. Where in fact, lahat ng mga ganyang bagay, inumpisahan po ni Sara Duterte yan. Inumpisahan niya na manira matapos umalis sa lakas na nagulat ang taong bayan. Si Amy Marcos ngayon, inaatake din ang lakas. Oo, pareho silang kasarap untugin sa marshmallow. Kaya ganun mga kamunting tinig, I want you to be more observant and vigilant. Ganitong klasing mga campaign, negative campaigning, hindi mo nakikita to sa ating mahal na presidente at hindi mo ito nakikita sa kandidato ng alyansa maliban kay Camille at saka kay Amy at sa mga iba pang mga traidor dyan. Totoo, tayo nagagalit tayo sa ibang mga alyansa member dahil ayaw natin sa kanila. Pero tingnan mo naman, ang mga ikumpara mo sila sa mga padapa, wala ng laban. Kung hindi gaganti, ayun, gaganti at gaganti sila. Yan ang dahilan kung bakit sila tumakbo. Si Sara Duterte, ang dahilan kung bakit sumasampa siya, nag-ikot siya sa ibang panig ng Pilipinas, mag-endorse siya ng local politicians, pero hindi dinidiscuss ang platform of government ng kandidato na kanyang sinuportahan. Bagkos, ikinakwento niya kung ano yung karanasan niya, na wala namang kamuwang-muwang ang kawawa nating mga kababayan dahil hindi naman po lahat may access sa internet. Kaya nga sila dumalo sa meeting de avance, sa political gathering, dahil nakasanayan na nila na whether suportado nila yung kandidato o hindi, dumadalo sila. Ganon sa lokal Ganon sa lokal. Suportado mat sa hindi, dumadalo po ang mga tao para makinig so that they can triangulate, they can assess each politicians na marinig nila so that they can compare at para makakonclude sila at makagawa sila ng desisyon para po sa ikakabuti ng kanilang locality, ng lugar kung saan sila namamalagi. Pero kung ikaw, kandidato ka, endorser ka ng kandidato, sisiraan mo yung mga kalaban ng kandidato na ini-endorso mo, maduming laro po yan sa politika. At kung manalo ka man, hindi ka magiging masaya. Alam mo kung bakit?
Nanalo ka dahil sinira mo ang taong hindi mo naman dapat siraan. Ganon. Because of negative campaigning. Kaya si Sara Duterte umiikot sa bansa, nag-endorso ng kandidato, hindi para sa ikakaunlad ng lugar ng kandidatong iniendorso, kundi para ikakasira ng mga taong itinuturing ni Sarang kalaban na hindi naman po siya kinakalaban. Kaya nga po, buang ang tawag natin dyan. So maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing, ako po, ikaw, tayong lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat! Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget also to hit the notification bell para lagi kayong updated anuman ang activity na gagawin po natin. Okay? Manonotify kayo, no, every time na magla-live po tayo. Salamat! Adios! And mabuhay po tayong lahat. And thank you so much for the trust and for the support in behalf of 150,000 subscribers.